Huwag kang magpapaapekto sa 10 bagay na ito. Number 1. Mga taong naiinggit sa'yo. Laging may mga taong gustong makuha kung anong meron ka. Naiinis sila na meron kang isang bagay na wala sa kanila. Nang dahil sa sobrang kainggitan, gagawa sila ng negatibong paraan para mapabagsak ka lang. Gusto nilang maapektuhan ka para mawala ka sa focus mo. Hahatakin ka nila pababa. Minsan nga sisiraan ka pa nila sa kumpanya para lang mapunta sa kanila ang atensyon ng boss nyo. Minsan din kapag gusto nila ang mahal mo, sisiraan ka nila para makuha nila ang taong gusto nila na nasa sayo. Alinmang paraan, naiinggit sila sa kung ano ang meron ka at gusto nilang makalibel sa'yo o gusto nilang higitan ka. Pero hindi ka dapat magpapaapekto sa mga ginagawa ng mga taong naiinggit sa'yo. Kasi kung sa kanila ka nakapokus, siguradong babagsak ka. Kung ano man ang negatibong naramdaman ng mga taong inggit sa'yo, it's none of your concern. Hindi mo na dapat alalahanin yun. Kaya mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung gusto talaga nilang magkaroon ng mga bagay na meron ka, kailangan nilang ibuhos ang dugo, pawis at luha tulad ng ginagawa mo. Number 2, takot. Tayong lahat naman ay may kinakatakutan. Ang iba ay takot mawalan ng pera. Ang iba ay takot mag-isa sa buhay. Takot malugi ang negosyo. Takot mawalan ng trabaho. Pero huwag sanang umabot sa punto na ang takot mo ang magkukontrol sa'yo. Minsan kasi hindi na natin dinesisyonan o inaaksyonan ng isang bagay dahil takot na ang namamahala sa puso't isip natin. Kapag may mga gawain na hindi sigurado o hindi pamilyar, nangingibabaw ang takot. Biglang sasara na rin ang isip mo. Hindi mo na lang gagawin ng isang bagay kasi takot ka sa posibleng mangyari. Kung gusto mo ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan, kailangan mong gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Di ba? Well, posible lang yan kung matututo kang bumitaw sa takot. Maaaring nakakatakot ang sumubok ng mga bagong diskarte. Ngunit hindi ito nangangahulugan na may masamang mangyari. Kung magpapanik ka kapag hindi ka komportableng gawin ang mga bagay, tandaan mo, dyan ka matututo. Discomfort is where growth happens, and growth is where success comes from. Huwag mong hayaan ang takot ang hahadlang sa pangarap mo. Oo, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit positibo ang bunga nito. Kailangan mo lang magpatuloy at maniwala ka na ang lahat ay gagana kung hindi ka magpapasindak. Number 3, mga taong nang-judge sa'yo. Natural lang naman na maging conscious kung ano ang pagtingin ng ibang tao sa'yo. Lahat naman tayo, aminin man natin o hindi. Minsan conscious tayo. Kahit palagi kong sinasabi na dapat hayaan na natin ang ibang tao kung ano ang iniisip nila tungkol sa atin. Pero hindi 100% mawawala ang paki natin. It's unrealistic. Pero kailangan nating bawasan ang paki natin hanggat maaari. Huwag mong hayaan na ang panghuhusga nila ang wawasak sa mga plano mo. Gawin mo ang kailangan mong gawin upang maabot mo ang iyong mga layunin. Alam kong mahirap umabante sa buhay kapag may maraming negatibong tao sa paligid mo. Lalong masakit kung hinuhusgahan nila ang pagkatao mo. Pero nakasalalay ang pangarap mo dito. Gusto mo bang ma-stuck ang buhay mo dahil lang sa kakaisip sa kanila? Kahit ano pang sabihin nila, ikaw lang ang tunay na nakakaalam kung gaano ka ka-hardworking, kung gaano ka ka-passionate sa ginagawa mo, at kung gaano mo gustong maabot ang iyong mga layunin. Kaya huwag kang magpapaapekto. Mag-focus ka lang sa goal mo. Number 4, pag-aalinlangan. Lahat naman tayo, minsan ay may pagdududa tayo sa sarili natin. Nabubuhay tayo sa isang mundo ng walang katapusang kumparahan, mapa-online man o sa totoong buhay. Minsan nga umabot sa punto na nadismaya tayo dahil nakita nating mas mahusay sila kaysa sa atin. Akala rin natin na masarap ang buhay nila, pero hindi natin nakikita ang kanilang totoong buhay. Ito ang katotohanan. Ipinapakita lang ng mga tao ang kanilang mga highlights, hindi ang behind the scenes. Kung papasok sa isip mo ang pagdududa sa sarili, subukan mong mag-focus sa kung ano ang naabot mo na. Maaaring wala ka pa sa 100%, malayo ka pa, pero malayo ka na. Number 5, mga problema sa buhay. Palaging may mga problema sa buhay, gaano ka man kahanda, o katalino, o ka-passionate. Lahat ng naimbentong bagay ay sumailalim sa maraming pag-ulit bago nabuo at ibenta. Sa katulad na paraan, ang mga atleta ay nahaharap sa mga problema at nadismaya na rin sila sa kakahabol ng kanilang goal. Tandaan mo, lahat ng bagay na may halaga ay nangangailangan ng oras at dapat mong tanggapin na ang ilang mga bagay ay wala sa iyong kontrol. Kahit gaano ka ka-hustler, may mga hadlang na kailangan mong wasakin. Sa halip na hayaan mo itong maging sagabal sa buhay mo o humahadlang sa iyong daan, humanap ka ng alternatibong ruta. Kung nakapokus ka sa layunin mo, makakahanap ka ng ibang paraan
upang makarating ka sa lugar na gusto mo. Number 6. Sobrang pag-aalala. Ang labis na pag-aalala tungkol sa pagsunod sa mga pamantayan o pagsunod sa nakasanayan na ay maaaring makahadlang sa iyong tagumpay. Bagamat may dahilan kung bakit sikat ang ilang paraan ng pag-iisip o diskarte sa buhay, hindi ito nangangahulugan na magiging tama ang mga ito para sa'yo. Huwag kang matakot na gumawa ng sarili mong landas. Ito ang magpapanatili sa'yo na sumulong. Huwag pansinin ang mga tradisyonal na paraan ng paggawa ng mga bagay kung hindi ito gumagana para sa'yo. Tandaan mo na palaging may maraming option, maraming ruta patungo sa mga layunin mo. Number 7. Mga pasakit sa buhay. Ang mga sakit na nadarama mo ngayon, panandalian lang yan. Ang iba't ibang problema sa buhay ay bahagi ng paglalakbay nating lahat. Ngunit huwag mong hayaan na hahadlang ito sa buhay mo. Siguradong makakaranas ka ng isang panandaliang pasakit sa anumang landas tungo sa tagumpay. But don't let these short-term adaptations stand in your way. Trust that the sacrifices will pay off and keep pushing forwards. Number 8. Kasakiman. Pwede ka namang mag-hustle hard para magkapera, para yumaman. Pero wag lang umabot sa punto na pera na ang nagpukontrol sa'yo. Huwag kang sakim. Pero hindi ko naman sinasabi na maging reckless ka sa iyong pananalapi. Ngunit merong higit pa sa buhay kaysa sa pera. Sa kabila ng nakikita natin sa social media, mga taong nag-flex, hindi lahat ay gusto ng ganon. What many don't realize is that successful people often strive for a particular outcome rather than the financial rewards that might follow. Nasisiyahan sila sa pagkamit ng isang layunin, kahit na ang layunin yun ay walang kinalaman sa pera. Kung ang iyong ideya ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang trabaho na gusto mo o magkaroon ng isang partner na magpapasaya sa'yo, ang pera ba ay talagang mahalaga sa'yo? Kung hindi, huwag mong lukuhin ang sarili mo na sabihin mas magiging masaya ka kung ikaw ay mayaman. Number 9. Ang pagkukumpara. Napaka-challenging talagang itigil ang pagkukumpara. Dahil mahirap lalo na kapag nakikita nating masaya ang buhay ng iba. Hindi natin maiiwasan na ikumpara ang malungkot nating buhay. Sabi ko kanina, ang lahat ng nakikita mo ay highlights lamang ng kanilang buhay. Hindi mo nakikita ang behind the scenes nila. People only show you what they want you to see. So try not to get caught up on how other people seem to be doing. Ang bawat tao ay may iba't ibang sukatan para sa tagumpay. Hindi porket ang isang tao ay pa-travel lang, ay wala na ring saysay ang buhay mo. Kung masarap ang buhay ng isa, hindi naman mawawala ang pagkakataon na magkakaroon ka rin ng buhay na ganyan. Kaya dapat alam mo kung anong klaseng buhay ang gusto mo at kung ano ang kahulugan ng tagumpay para sa'yo. Number 10. People pleaser. Dapat Diyos ang inuuna mo. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat wala kang pake sa emosyon ng ibang tao. Ang sabi ko lang na dapat hindi mo piniplease ang mga tao. Kasi hindi mo naman mapiplease ang lahat. If you've always been a people pleaser, letting go of the need to keep everyone happy can feel almost impossible. Gayunpaman, ito ay isang skill na kakailanganin mong sanayin kung gusto mong gumaan ang iyong buhay. Kung hindi mo itigil ang people-pleasing habit mo, hindi tatakbo ng maayos ang buhay mo dahil palagi mong inuuna ang iba. Hindi naman masama na maalalahanin ka at mabait, ngunit kailangan mong unahing ayusin ang buhay mo bago mo maayos ang buhay ng iba. Kung kailangan mong kansilahin ang isang plano para lang makamit ang plano mo, okay lang. Mauunawaan ng mga nagmamahal at nakakakilala sa'yo na hindi mo sila hinahayaan. Nakapokus ka lang sa iyong mga layunin ngayon. At kung hindi man sila susuporta sa iyong mga hangarin, maaaring hindi silang uri ng mga tao na karapat-dapat na makasama mo. Maraming pagkakataon na kailangan nating magsalita. Pero magsalita tayo ng may kabuluhan. Pero kung wala namang kwenta ang sasabihin natin, huwag na lang tayong magsalita. Kung mananahimik lang sana kayo, makapagpapakita kayo ng karunungan. Job 13:5. Pero hindi karunungan ang pananatiling tahimik dahil lang natatakot kang magsalita o nahihiya ka. Habang ang ibang tao ay nagsasalita ng anuman ang nasa isip nila, tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag upang pigilin ang ating mga dila. Sa katunayan, sinasabi ng Santiago 1:26, kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos pero hindi niya kinukontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso at walang saysay ang pagsamba niya. Heto na ang 8 tamang pagkakataon para manahimik. Number 1. Manahimik ka kung may natanggap kang masamang balita. Ayon sa Job 13:5, kung mananahimik lang sana kayo, makapagpapakita kayo ng karunungan. Kapag may masamang balita, ano ang unang reaksyon natin? Siyempre, ang magsalita. Bakit? Negatibong emosyon ang hatid ng masamang balita sa atin. Natatakot tayo, nagagalit, nag-aalinlangan,
nasasaktan. Dahil sa halo-halong emosyon na yan, hindi natin mapigilan ang ating bibig na magsalita. The next time you find yourself wanting to keep explaining why confusing things are happening the way they are, stop, shut your mouth, and be wise. Ang unang salita na lalabas sa iyong bibig ay may epekto sa iyo at sa mga nakikinig. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At yan ang dahilan kung bakit kapag nakatanggap ka ng masamang balita, ay ito ang tamang pagkakataon na dapat kang manahimik. Magsalita ka lang kung maayos ang iyong pag-respond sa sitwasyon. Huwag mong dagdagan ng negatibong salita ang negatibong pangyayari. Sa panahong nanahimik ka, sabayan mo ng pagdarasal. Katulad ng nakasulat sa awit 141:3, maglagay ka ng bantay sa bibig ko, O Diyos, bantayan mo ang pinto ng mga labi ko. Number 2, manahimik ka kung galit ka. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kapag galit ka, parang gusto mong magsalita, gusto mong magwala, di ba? At may masasabi kang hindi mo sinasadya, pero huli na ang lahat. Kaya ito ang isa sa mga pagkakataon na dapat kang manahimik. Sabi ko nga, may masasabi kang hindi maganda at makakasakit ka pa sa kapwa mo. Nagdudulot pa ito ng alitan at makikita nila kung gaano ka katanga. Ito ang sinabi sa Kawikaan 29:11. Inilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero nananatiling kalmado ang marunong. Manalangin ka sa Diyos na pakalmahin ang puso at isip mo. Kapag nakontrol mo ang iyong dila, magugulat ka na lang sa positibong epekto nito. Hindi lalaki ang gulo at wala ka pang masasabing masasakit na salita na maaaring pagsisisihan mo sa huli. Huwag mong hayaan na itulak ka ng dyablo na magsalita ng masama. Gusto kasi niyang mawala ang pag-ibig sa iyong puso at mapalitan ng galit. Huwag mong hayaan na matakpan ang kabutihan sa puso mo. Ito ang mababasa natin sa Santiago 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Number 3, manahimik ka kapag ikaw ay inakusahan. Huwag kang magsalita kaagad, baka may masabi ka na magagamit laban sa'yo. Tandaan mo ang Miranda rights. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin, ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Ito rin ang ginawa ni Jesus noon. Basahin natin ang Mateo 27:14. Pero wala siyang isinagot sa kanya. Wala, kahit isang salita. Kaya takang-taka ang gobernador. Pero may mga pagkakataon rin naman na sumagot si Jesus. Pero sa matalinong paraan. May mga pagkakataon rin na hindi siya sumagot. Nakadepende kasi sa taong kausap niya. Paano mo rin magagawa yan? Manahimik ka lang muna at hintayin mo ang tamang pagkakataon para magsalita. Alam ko na kapag inakusahan tayo, ang unang reaksyon natin ay i-defend ang ating sarili. Pero hayaan mo na ang Diyos ang gagabay sa'yo. Ito ang napakagandang sinabi ng Roma 12:19. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang puot dahil nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Makakaasa ka na magkakaroon ka ng hustisya sa tulong niya. Mas matalinong gumawa ang Diyos ng plano kaysa ating mga tao. Kahit anuman ang naramdaman mo ngayon dahil sa akusasyon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong magpaliwanag sa kanila ng harapan. Idaan mo sa tamang proseso. Kasi kung daldal ka lang ng daldal, maaari pa itong magpalala ng mga bagay. Lalo na kapag nag-react ka dahil lang sa itinutula ka ng galit mo. Number 4, manahimik ka kung chismis ang topic ninyong magkakaibigan. Ayon sa Kawikaan 16:28, ang mahilig gumawa ng gulo ay nagpapasimula ng pagtatalo at pinaglalayo ng maninirang puri ang malalapit na magkakaibigan. Nakakaranas na tayo nito. Nag-e-enjoy tayong nakikipag-usap sa ating mga kaibigan hanggang sa ang usapan ay napunta sa mali. Palagi na natin yung ginagawa. Pero ngayong natuto na tayo, pilitin nating itikom ang ating bibig at umiwas na lang tayo. Pwede ring ibahin na lang natin ang usapan. Huwag mong dagdagan ang negatibong usapan. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 20:19. Ang maninirang puri ay gumagala para magbunyag ng mga sikreto. Huwag kang makisama sa mahilig magkalat ng chismis. Ang Biblia ay hindi lamang tumutukoy sa chismis bilang isang hindi magandang bagay na hindi natin dapat gawin. Ang chismis ay tinatawag na kasamaan at yan ang isa sa mga bagay na dapat nating layuan. Maging isang taong nagsasalita ng mabuti tungkol sa iba at nagpapatibay sa iba. Maging isang liwanag sa mundong naghihintay lamang na sirain ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat,
ito ay iyong patotoo at iyong saksi. Number 5, manahimik ka kung may reklamo ka. Ito ang sinabi sa Filipos 2:14. Patuloy ninyong gawin ang lahat ng bagay nang hindi nagbubulong-bulungan o nakikipagtalo. Ang pagrereklamo ay naglalagay sa iyo sa isang walang kapangyarihang posisyon. Mawawalan ka ng kontrol sa buhay mo. Puro negatibo na lang nakikita mo. Hindi ka na grateful sa mga bagay na nasa sayo na. Hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan kung palagi ka lang magrereklamo. Hindi ka magtatagumpay. Ang dami mo ng reklamo sa buhay. Nagrereklamo ka dahil kulang ang tulog mo kagabi. Galit ka sa sobrang traffic. Hindi mo gusto ang panahon. Galit ka sa gobyerno. Ayaw mo sa boss mo, sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, sa mga coworkers mo. Minsan nga isinisisi mo pa ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo. Bakit pinagpala ang iba? Nagpakabait ako, pero bakit ako ang sumasalo ng masasamang pangyayari? Sa bawat reklamo mo, mas lalong walang darating sa iyo na blessing. Imbis na magreklamo ka, purihin mo ang Diyos at magpasalamat ka sa Kanya dahil may mga bagay kang natanggap na nakakatulong sa buhay mo. May ginawa ang Diyos sa iyo, pero hindi mo napapansin dahil nakapokus ka sa mga bagay na wala pa sa iyo. Number 6, manahimik ka kung hindi mo alam ang buong kwento. Tandaan natin ang sinabi sa Kawikaan 18:13. Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiyahiya. Halimbawa, may narinig kang kwento o chismis tungkol sa isang tao. Sinabi ng isang tao na mali ang taong yun. Nagkasala siya. Napakatanga ng taong yun. Maniniwala ka ba kaagad sa naririnig mo? Parang totoo ang sinabi nila kasi kwento nila yun eh. Bida sila sa kanilang sariling kwento. Mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin siya. Kapag hindi mo pa nabe-verify ang kwentong sinabi sa'yo, ito ay isang tamang pagkakataon para manatiling tahimik. Gawin ang gusto mong gawin ng iba para sa'yo. At ano ang tamang gawin? Kumpirmahin ang kwento mula sa bibig ng 2 o 3 saksi. Huwag mong paniwalaan ang isa at i-reject ang kabilang panig. Magagalit ang Diyos sa mga taong kumakampi sa masama. Number 7, manahimik ka kung hindi ka pinagsalita. Isang senyales yan ng paggalang sa isang tao. Huwag ka munang sumabat sa usapan kung hindi mo pa oras. Basahin natin ang Kawikaan 17:28. Kahit ang mangmang ay itinuturing na marunong kung nananatili siyang tahimik at ang nagtitikom ng bibig niya ay itinuturing na may kaunawaan. Paano kung may gusto ka talagang sabihin sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa boss mo, sa kahit sino? Ano ang dapat mong gawin? Pwede namang magsalita, pero hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong dumaldal. Baka may masabi kang pagsisisihan mo sa huli. Kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali. Pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Kaya dapat pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Kung hindi ka sigurado sa mga sasabihin mo, mas mabuting manahimik ka na lang. Number 8, manahimik ka kung may taong nagsasalita. Kung may nagsasalita, makinig ka. Ito ang sabi sa Deuteronomio 5:27. Ikaw ang lumapit para makinig sa lahat ng sasabihin ng Diyos. At ikaw ang magsabi sa amin ng lahat ng sasabihin sa iyo ng Diyos. At makikinig kami at susunod. Halos lahat naman tayo ay may kadaldalan. Pero minsan, kailangan nating manahimik para mas marinig natin ang gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya. Kung nakaugalian mo na ang pagiging madaldal, ito ang tamang pagkakataon na maglaan ka ng oras bawat araw para maupo at makinig. Nakakamangha ang maririnig mo mula sa Kanya kapag pinatahimik mo ang iyong isipan. Alam mo, ang isipan natin ay pambihira. Lahat kaya nitong gawin. Kahit positibo man o negatibo, kaya ka nitong papaniwalain. Kahit kaya nitong isipin ang lahat, hindi pa rin ito perpekto. Minsan makakalimutan nito ang mahalagang detalye. Minsan nga hindi ito nakakapansin ng mahalagang bagay sa ating paligid. Kahit gaano pa ganda ng nasa paligid natin, parang hindi tayo natutuwa. Ito ang dahilan kung bakit pagkakamali na lang sa ating paligid ang ating nakikita. Dahil sa negatibo ng iniisip natin. Napapansin mo naman siguro paminsan-minsan na parang ganito ka. Di ba? Minsan tayo lang ang dahilan ng stress natin. Ang daming nag-improve sa mundo. Pero sa pagkukulang lang tayo nakatuon. May 24 oras tayo araw-araw. Pero iniisip natin na wala na tayong oras sa mahal natin, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, o sa ibang tao. Sometimes, the brain drain is the problem. At hindi talaga yan maiiwasan. Pero dapat bigyan mo rin ng pansin ang ganitong pangyayari upang makita mo
kung ano ang mali sa isipan mo para naman maayos mo ang problema mo. Kapag kasi pinaglalaroan na tayo ng ating isipan, lahat na lang ng nakikita natin ay parang may mali. Sa halip na makakatulong ang mga bagay sa atin, mapapahamak pa tayo dahil sa isipan natin. Alam mo ba kung bakit mapanlin lang ang ating isipan? Number 1, dahil gusto nitong madaliin ang lahat. Ganito naman tayo mag-isip, di ba? Gusto natin may shortcut sa tagumpay. Ang isa sa pinakamalaking pagkukulang ng utak natin, tamad lang naman. Kapag naharap tayo sa mahihirap na problema, natitinag ang isip natin. Gusto agad-agad may solusyon. Sa sobrang pag-iisip ng solusyon, mas lalong hindi makakahanap ng solusyon. Mas lalong lumala ang problema. Dahil ayaw ng isipan natin na matatagalan pa. Tapos gusto ng isipan natin kung ano ang ginamit nating solusyon noon, dapat ganun din ngayon. Pero hindi eh. Iba't iba kasi ang maharap nating kaso sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, madaling hanapin ang solusyon. Lalo na kapag pera ang pag-uusapan. Minsan gumagana naman ang pagmamadali. Pero kadalasan, mapapahamak tayo sa pagmamadali. Halimbawa, natatakot kang sumakay ng eroplano dahil naiisip mo ang mga trahedya. Pero sa totoo lang, kahit naman nakakotse ka, ay pwede kang maaksidente. Pero dahil napapaniwala ka ng isipan mo tungkol sa negatibong pangyayari, doon ka na rin nakasentro. Number 2, gusto ng isipan natin na manisi. Kapag may nangyaring masama, natural na naghanap tayo ng maituturo para lang makatakas tayo. Ito ang ginawa ng utak natin. Sometimes we twist reality around to protect our own self-esteem. Sa madaling salita, tayo ang may kasalanan pero ayaw nating managot. Halimbawa, gumamit ka ng sabong pampaputi tapos wala ka nakikitang resulta. Iniisip mo na peke ang sabon. Hindi naman peke. Hindi lang talaga para sa'yo. O nagrereklamo ka kagad sa unang beses palang ginamit. Bakit ang hilig nating manisi? Pambihira kasi ang takbo ng utak natin. Paninisi ang una nating reaksyon para madepensahan ang ating self-esteem at para maiwasan natin ang pagkabigo. According to this way of thinking, bad things happen to you because of things outside of your control. Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong pag-uugali, skills at effort. Number 3, bulag ang isipan sa katotohanan. Maraming nangyaring positibo sa mundo, pero hirap ang isip natin na makita yon. Mas madaling makapasok ang negatibong pag-iisip. Ano ang resulta? Hindi natin nakikita ang pagbabagong nagaganap sa ating buhay at sa ating mundo. Bulag tayo sa pagbabago. Number 4, madaling makalimot. Akala natin matalas ang ating memorya, pero inakala lang natin yon. Para kasi itong video camera. Kapag may hawak tayong camera, namimili lang tayo kung ano ang ika-capture. May posibilidad din na makakalimutan natin ang napakalaking impormasyon mula sa mga walang kabuluhang detalye na naabot natin araw-araw hanggang sa mahalagang impormasyon na kailangan natin. Ang utak natin ay may kakayahang makakapansin sa mga bagay. Maalala natin kung ano ang pinag-uusapan natin. Maalala rin natin ang mga komplikadong bagay. Maalala rin natin kung paano natin nilutas ang matinding problema. Pero hindi ito perpekto. Hindi natin maiwasan kung ano ang papasok sa isipan natin. Pero dapat bukas ang ating kamalayan upang malaman natin kung ano na ang nangyayari sa loob.